So, good day everyone. Good morning sa inyo lahat, ano. Today is December 14, 2026. 6:44 ng umaga. Nandito ako sa Tulay boundary, no, San Mateo at Quezon City. San Mateo, Rizal, Batasan Hills, Quezon City. So ito yung Tulay na boundary. So nandito ako para simulan yung aking day 1 ng pagja-jogging, no. Always naman, lagi naman day 1. Nagja-jogging naman ako dati, pero hindi siya nagtutuloy-tuloy. Gagawin ko siya mga sunod-sunod, 3, 4, 5 araw, then lilipas at titigilan, tapos mahabang pahinga na naman, mahabang katamaran na naman yung mangyayari. Pero ngayong araw, ito yung panibagong day 1 na naman, na ang gusto ko ay magtuloy-tuloy na hanggang next year, no. Kahit ganito lang, mga ganitong simpleng papawis lang, jogging. Pero bago ako magkwento sa inyo, papakita ko muna sa inyo yung lugar, no. Siguro yung iba sa inyo makakapanood ng video na to, alam na to, especially yung mga nadadaan dyan sa Tulay or taga rito sa malapit, no. Simple lang tong spot na to. Actually, nakikita talaga to sa kalsada at meron talaga yung mga nagja-jogging dito, ano. Bali, papakita ko sa inyo. Ayan yung lugar. Ayan yung ilog. Yan, ano. Kung hindi ako nagkakamali, papunta na ng Tumana River yan. Papunta na ng Marikina River. No, ayan. Yan, San Mateo, Rizal na yan, kabila na yan. Yan. Ang ganda na sigat ng araw, oh. Diba? Napaka ano yan, napakainam yan. Yan. Ayun, no, San Mateo, yan. Yung side na yan ay San Mateo, Rizal na yan. Ayun ang Timberland. Yan yung Tulay, yan. Itong side na to ay Batasan Hills, Quezon City. Then ito ay San Mateo, Rizal. Tapos yung bandaron, Marikina na yan. Ito yung Northview Subdivision, yan. Tapos yan, ito yung spot dito, yung jogging spot. Yan, maganda, tahimik, hindi crowded. Tapos may masisilayan kang kaunting bukirin. Ayan. Yung ilog hindi naman mabaho ang amoy. Okay naman yung ilog. Ayan. Ayun yung kabila na yun, kung nakikita nyo. Ayan. Jogging spot din yan. Mas maganda yan. Mas mahaba, mas malawak yan kumpara dito sa kinatatayuan ko ngayon. Ayan. Ayan. No. Dito maganda sana dito, kaso pagdating dito sa dulo, yung dulo na yon may harang, hindi ka na pwede lumampas doon kasi private subdivision na siya, yung Northview. Parang ayun lang yung boundary ng mga tao mag-jogging dito. May guardian na dyan. Ayun, in fact tulog nga siya ngayon, eh. Ayun, no. Ayun guard, no. Tapos ayun yung boundary, no, which is dapat diretso yan kasi etong area na to is public place naman to. Pag may-ari ng gobyerno, pinamamahalaan naman to ng gobyerno, no. Sana dapat wala na yung gate na yun doon, no, para lang siguro, kaya lang siguro may gate yun doon, may boundary is siguro request na rin ng mga homeowners na para maging secure yung properties nila doon, no. Kaya linagyan ng harang, pero sana maayos yan na madiretso doon, tapos magkaroon ng magandang access dito papasok, kasi medyo masukal yung entrance nito, eh. Damuhan talaga, as in. Mas madulas pa yung dadaanan mo, medyo putik-putik pa, eh. Unlike dun sa kabila, may hagdan talaga galing sa, kung papasok ka dun sa mismong jogging spot, no, sa gilid ng ilog. May hagdan talaga, may access talaga na malinis, maayos, madadaanan. Dito kasi wala. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano itsura nung lugar dito, kung paano
makapunta rito sa spot na to, no? Ay sa kabila kasi tinan nyo, ayan, no? Ayan, no? May hagdan, may access na daan. Tapos yung taas na yan, yung railings na yan sa taas, malinis yan, pwede dyan ang sasakyan. Yung mga sedan, mga 4 wheels na maliliit na sasakyan, pwede dyan. Kasi dyan ako nag-jogging nga dati, motor. Ikot ako na San Mateo, sa may China Bank, pasok dito sa subdivision dito, tapos pwede mo lang iwan yung motor dyan, maiakit mo na yung motor mo hanggang dyan sa may hagdan na yan. So sana ganun din dito, ganun din yung mangyari dito. Ayan, no? So ayun, bakit nga ba naisipan ko mag-jogging ulit? So feeling ko kasi kailangan na talaga, no? Unang-una, patuloy na tumataas yung timbang ko tsaka yung katawan ko. Talagang matagal ko naman na napapansin talaga na talagang unti-unti na akong papunta na ako ng obesity, no? Kumbaga marami na rin akong nararamdaman sa katawan, hindi lang talaga ako paladaing, no? Kumbaga kung ano yung mga nararamdaman ko sa sarili ko, sa katawan ko, instead of ipaalam sa iba, sinasarili ko na lang. Hindi ko binabanggit ko pa bahagya, pero yung feeling ko na lubha na yung nararamdaman ko, hindi ko na ilinalabas pa, sinasarili ko na lang. Nung minsan nga nagkaroon ako ng anxiety, yung anxiety ko naman tuloy-tuloy pa rin, nandiyan pa rin siya, sumusulpot pa rin. At saka yung stress malala kasi nag-research ako. Hindi naman ako totally diagnosed, no, about sa bagay na to, pero base sa mga binabasa kong ano sa Google at sa research, no, yung stress hormones ko, yung mga signs, yung mga palatandaan na kapag ang isang tao ay may mataas na stress hormones, no, sinabi dun yung mga palatandaan, yung mga signs. So sa akin, nasa akin lahat yun. Parang 5 signs yun na parang ang nakompleto ko is 4, or hindi ko na masyado matandaan kasi hindi ko na siya masyadong inano sa isip ko, pero naintindihan ko na nasa akin lahat yun. Unang-una, yung grabe kapag pawisan, kahit konting kilos mo lang, minsan nga wala ka pang ginagawa, nakatayo ka lang, pero grabe ka na pagpawisan, talagang bumubukal na yung pawis sa katawan mo, no? Talagang parang alam mo yun, may batis ka na ng pawis sa katawan. Isa yun, no? Alam ko nakikita na rin to ng ibang tao sa akin, especially sa mga pinag-host ko na event, naggrabe ako pagpawisan, kahit minsan kahit aircon yung paligid, aircon yung venue namin, no, pinapawisan pa rin ako, as in talaga pinapawisan pa rin ako. Lagi ako nakasombrero, so talagang pag tinanggal ko yung sombrero ko, talagang buhos talaga yung pawis, talaga ano talaga. So yun yung number 1 sign na pag mataas ang stress hormones ng isang tao ay grabe pagpawisan. Tapos bumibilog ang muka, kita naman sa mukha ko na bumibilog yung mukha ko. So isa yun sa sign, no, na bumibilog yung mukha, no, sign ng mataas ang stress hormones. Tapos cravings, no, kahit kakakain mo lang ay gutom ka na naman. So stress eating, no, ano doon, isa yun sa mga signs. Tapos tumataba, syempre isa sa mga signs yun, yung pagtaba. So ako, nakita nyo naman, no, kahit hindi ako kumakain, madalas hindi ako nagpa-fasting, hindi naman ako paminsan-minsan, ganun pa rin, tumataba pa rin. At yun nga, yung pagpupuyat, ayan. So ayun, about naman sa anxiety, yun nga, nararamdaman ko na
na may mga kakaiba ng nangyayari sa katawan ko, may mga nararamdaman na ako, bagamat hindi alam ko na hindi pa naman siya ganun kalalala, no, pero papunta na palala na pag hindi ko naagapan. So doong sa mga ganung bagay na anxiety ako na nasa isip ko nga hanggang sang hindi nawawala sa isip ko, lalo na pagka nalulungkot ako. Pag nakakaranas ako ng lungkot, talagang nadadown ako, nabe-burn out ako. Yung may stress ka sa buong isang araw, papasok doon yung anxiety mo na laging hindi nawawala sa isip ko. Hindi na ako aabot ng 50 years old sa mga nararamdaman ko. So ayun, so eto na lang yung parang nagiging option ko na kailangan may mabago, no. Hindi ako mag New Year's resolution na gusto kong pumayat, next year magda-diet na ako. Yun yung mga New Year's resolution kasi siguro sa ngayon ang New Year's resolution ko ay magawa ko ng tama yung mga mali. Kumbaga, may tama ko yung mga mali. Magawa ko ng tama yung mga gusto kong gawin. Gawin ko na ngayon yung mga gusto kong gawin next year. Yun na siguro ang New Year's resolution ko. Ayoko mag-New Year's resolution na gusto kong pumayat, gusto kong mag-diet, hindi. Kasi lahat naman yun lahat yun makukuha mo kung ang goal mo is magawa lahat ng gusto mong gawin ng tama. Doon ako sa mas positive na side, no. Gusto kong maging masaya. Ayokong mawala sa mundo na bata pa yung anak ko Marami pa siyang pangangailangan sa buhay. Kailangan niya pa ng gabay. Kaya kailangan ko tong gawin. Siguro yun yung nakikita ko. Ang iniisip ko na lang, kailangan ako ng anak ko. Kailangan pa ng atensyon ng anak ko Kaya kailangan ko tong gawin. Kailangan ko talaga tong pagtiisan. Pag magpursige, kailangan ko to. So sana mihiling din ako, dadasal ako na sana gabayan ako ng Panginoon. Basta yun, papawis lang na magiging okay din naman to. Mga nanonood po ng video na to, sa mga subscriber, sa mga naka-follow, subscriber naman, hindi naman tayo nandito para gumawa ng pagkakaperahan. Kumbaga, sa mga makakapanood po ng mga videos ko at manonood pa lang ng videos ko, sa mga magpa-follow, magsusubscribe kung meron man po, follow nyo po ako sa TikTok, sa YouTube meron din po, sa Facebook meron din po yan, sa Instagram meron din po, I'm turning 40 na po by February, and ako po ay isang tattoo artist, tattoo artist and event host po, yun po yung ating pinagkakaabalahan, pinagkakitaan. Tumatanggap din po ako ng mga commission drawing, lettering, paintings, kung sa mga gusto mga magpa-commission dyan or mag-book ng kanilang mga tattoo appointment, PM nyo lang po ako dyan sa ating mga messenger. Bin Acer po on Facebook, Bin Acer on YouTube, Bin Acer on Instagram, and Bin Acer on TikTok po, so kita-kita po tayo dyan. And next year, so gagawa pa tayo ng mga iba pang mga content na kakayanin, mga video, and hopefully next year ay makapag motovlog na po tayo, mga moto camping. Gusto ko po yan kasi inspirasyon ko po sa moto camping, moto vlogging is yung mga talagang mga solid na mga
motor rider, ano, yan sila J4, Jeric P, Paparay, yan, Derek Gino, yan yung ating mga sila Boy Boy, yan, shout out. Motodeck, yan yung ating mga Giong, syempre number 1, at saka yung Team Harabas, ayan, no, shout out sa inyo. So ayun po, maraming salamat sa lahat ng mga nagtapos ng video na to. Maraming salamat sa inyo lahat. So think positive lang, no, positibo lang tayo palagi, maging masaya sana tayo, at advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat. So next year soon, no, kita tayo sa video na to. Yan. So maraming salamat sa inyo lahat. Tara, papawis tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng daanan dito papunta rito sa spot na to. Eto dati, itong mga semento na yan, yung mga square na yan, may ilaw yan eh, yung poste ng ilaw na maganda, parang aesthetic yung dating. Dami niya, no, kompleto yan dati. Ewan ko ba't nawala, baka ninakaw ng mga tambay dito. Ayan, no, yung aesthetic na ilaw pang park nawala eh. Ayan, ito yung daanan. Meron mga bagnas na daan eh, mga pattern ng daan, ayan, no. Pero doon din ang punta niyan. So ayan, may mga damo. Masukal ang daan. Kumpara doon sa kabila, malinis doon eh. Ayan, no. Dito kasi parang, pero nakita ko na yan na tinatabasan nila yung mga damo. Ngayon wala yatang maintenance eh. Ayan, meron din dito, may mga daanan din dito. Siguro mga daanan yan ng mga nagbubukid dyan. So ayan na yung tulay. Ayan. Tapos yan, puro damo, masukal. So maraming ano dito, may mga namimingwit. Ayan. Diretso pa yan doon sa kabila, oh. Ayan, kaso walang access. Ayan, doon. May mga dumadaan dito eh. Hindi ko lang napapansin. Ayun pala, may daan pala dito sa kabila. Ayan. Papunta sa kabila dun, sabi ng tulay, kaso hindi rin malinis, madamo din. Ayan, ayun pala, malinis. Ato, dati sarado kasi yan, ngayon pwede nang dumaan. Ayan. Motor, kotse, pwede na yan, pero kung malilinis lang, kaso ngayon hindi pa malinis eh, may mga damo pa. Ayun pala yung magiging access papunta sa kabila. Pero yung mga go walk in papunta rito, ito yung daan. Yan, ito pwede dito, yung may mga pattern na daan. Yan, tapos may mga damo. Yan. May mga nagbubukid dyan sa kabila eh. Ako dito ako dumaan. Yan. Ayan yung truck ko. Ay yung mga yung kalsada. Sayang kung maalagaan lang to, tapos mapapaganda sa tulong ng barangay, maraming magiging ano dito, maraming mabebenepisyohan yung lugar na yan. Kumbaga, syempre pwedeng maging jogging spot, no? Maraming mga kabataan na dadayo dyan. Tapos may ilaw sa gabi, may bantay na barangay tanod, may pulis naman dyan eh, kasi may checkpoint dyan sa taas, no? May police visibility naman dyan. Ayan, medyo madulas kasi umulan, nahamog. Ayan, oh. Ayan yung kalsada, ayan yung daanan. Ayan, yan, masukal. So yun lang, sana maayos yan, nabigyan ng ano, ng pagkakataon na mapaganda. Tapos soon, marami pwedeng mangyari dyan eh. Pwedeng maging seasonal food park, no? Tambayan ng mga kabataan, marami. Basta importante lang may mag-aasikaso at may tulong ng gobyerno, syempre. So yun lang, good day sa inyo lahat, maraming salamat.